Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bilang isang ama at haligi ng tahanan, handa nitong gawin ang lahat ng maisip niyang paraan para maprotektahan ang binuo niyang pamilya. Siyang sandigan ng lahat sa tuwing pag-ibana ang bawat dingding ng tahanan. Ikaw, kabarangay, paano ka ba pinoprotektahan ng padre di pamilya ninyo? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Rodel, 35 years old, isang call center agent for more than 10 years. Dito ko na rin nakilala ang babaeng gusto kong makasama habang buhay, si Jem. Kaedad ko lang siya, bagong agent siya at napunta sa aming team. Doon kami nagkapalagayan ng loob. Palagi kaming nagkakasama na naging dahilan para mahulog kami sa isa't isa. Hindi naman mahirap ma-in love sa isang katulad ni Jem. Mabait ito at maalaga. Bonus na rin na maganda siya at balingkinitan. Naging bukas na libro kami sa isa't isa at nalaman kong isa siyang single mom sa 2 batang lalaki. 2 years na siyang hiwalay sa kanyang naging asawa na si Henry, 55 years old. Dati raw niyang teacher noong college si Henry noong nagkakilala sila at naging sila after makagraduate. Mahigit 10 taon din silang nagsama bago tinapos ni Henry ang relasyon nila. Hindi naman nagloko si Henry. Sadyang may mga relasyon lang na kailangang tapusin bago tuluyang masira pa. Saka kung hindi naman sila natapos ay hindi naman kami makakapagsimula ni Jem. Yun nga siguro ang plano ng Diyos. Nung naging kami ni Jem ay unti-unti ay pinakilala niya ako sa 2 anak niya at nung una ay pinakilala ako bilang kaibigan. Nakiband ako sa kanila tulad ng isang kaibigan. Dahan-dahan lang siyempre hanggang sa masanay na sila sa presensya ko. Inaral ko talaga kung paano pakisamahan ang mga bata. At nakuha ko na ang tamang timpla. Isang araw pinakilala na ako bilang stepfather nila. Hindi namin sila nakitaan ng pagrebelde. Naiyak nga ako nung niyakap nila ako at sinabing masaya sila para sa amin ng mama nila, Papa Dudut. Ang saya ng araw na to. Kanina mo pa sinasabi yan. Oo na. Alam kong masaya na para sa'yo tong araw na to. Sorry kung paulit-ulit ako ha. Hindi ko lang talaga in-expect na magiging ganito kasaya ang araw na to. Akala ko simpleng banding lang ang magaganap sa amin ng mga anak mo. Hindi mo inakala na ipapakilala na kita sa mga anak ko bilang boyfriend ko? Hindi talaga. Pero alam mo, ang tagal ko nang hinihintay na ipakilala mo ako sa kanila bilang boyfriend mo. Kaya lang syempre, hindi naman kita pwedeng pilitin na gawin yun dahil mahirap makakuha ng tiyempo. Ako rin naman, dati pa kita gustong ipakilala. Lalo na nung nakita ko kung gaano kayo nag-e-enjoy habang nagvi-video games. Ang saya niyong tingnan para kayong mag-aama. Ang dali lang naman kasing pakisamahan ng mga anak mo. Ang babait. Jem. Ano yon? Bala ko mag-vacation leave next month. May nakita kasi akong amusement park sa Pampanga. Bala kong dalhin doon yung mga bata kung papayag ka. Wow! Sa ilang taon nating magkatrabaho, ngayon ka lang nagkaroon ng balak na mag-vacation leave, ha? Parang mag-e-enjoy kasi yung mga bata doon. May mga napanood akong vlog tungkol doon. Saka, educational din yung amusement park na yun. Pwede yung sa mga anak mo. Mag-e-enjoy na sila, may matututunan pa. Lakas makapromote, ha? Tunog vlogger ka na. Kasalanan ng mga anak mo. Sila nang inganyo sa akin na manood ng vlogs. Na-enjoy ko na tuloy. Kaya nga eh. Dati kape at libro lang ang hobby mo. Ngayon panonood na rin ng vlogs. Hindi lang vlogs ha, pati horror movies. Dati nakakornihan ka sa horror movies. Ang hirap mo sindakin pag nanonood tayong dalawa. Pero ngayon, kapag nanonood tayo kasama ng mga anak ko,
Ang bilis mong sumigaw at magulat. Huwag mong sasabihin to sa mga anak mo ha. Pero scripted lang yung pagsigaw at gulat ko. Nabasa ko kasi na nakakadagdag yun na excitement para sa mga kasamahan mong batang nanonood. Makukurious sila kung bakit ganun ang reaksyon ng isang adult. Mas magfo-focus tuloy sila sa pinapanood nila. Talagang inaral mo kung paano makisama sa mga bata, no? Oo naman, kailangan. Hindi lang naman ikaw makakasama ko, pati na rin sila. Dapat komportable sila sa akin at tanggap nila ako. Medyo people pleaser ang tunog pero yun ang habol ko eh. Yung magustuhan nila ako. Rodel, Ano yun? naisip ko lang, paano kaya kung... Teka, wag na lang pala. Nakakahiya. Uy, ito naman ang bitin pa. Ano ba kasi yun? Naisip ko lang. Gusto mo bang dito na lang tumira sa bahay? Tumira dito sa bahay nyo? As in, magsama tayo? Live-in, ganun? Ayaw mo ba? Promise hindi kita sisingilin sa renta. Teka, sigurado ka ba? Hindi ba mabibigla ang mga bata? Okay lang kaya sa kanila? Paano ba ang adjustment nila? Ano kaya pwede kong gawin para maging pulido ang mga unang linggong stay ko dito? Teka, kailangan ko to i-search sa internet para... Huwag kang mag-overthink. Sapat nang maging ikaw. Ikaw. Gets mo? Kasi dun ka namin minahal eh. Mahal na rin ako ng mga anak mo. Sa tingin ko naman, oo. Papadudot na pangiti ako sa huling sinabi ni Jem. Mahal na rin ako ng mga anak niya. Alam kong OA para sa iba pero napalundag talaga ako at napatili na akala mo ay dalagang kinikiliti. Napakasaya noon. Pinigilan nga ako ni Jem dahil baka marinig ako ng mga anak niya at magulat sila. Natatawa na lamang si Jem na pinapakalma ang OA na saya na nafe-feel ko noon. Wala akong pakialam kung hindi na ako nagtunog macho o maton noong time na yon. Basta masaya ako at walang makakapigil sa akin para ipakita at maramdaman yon. Pinag-usapan namin saglit kung paano ang gagawin sa paglipat ko at kung kailan namin yon sasabihin sa mga bata. Priority namin syempre ang mga bata. Kahit sabihin tanggap nila ako pero kailangan pa rin naming magdahan-dahan dahil baka mabigla sila sa bilis ng mga pangyayari. Sa huli na pag-usapan na paunti-unti ang paglipat ko sa bahay ni na Jem. Isang beses sa isang linggo ko mag-sleep over ako roon para masanay na sila sa presensya ko. Hanggang sa mga sumunod, naging 2 hanggang naging 3 at nag-iiwan na rin ako ng mga maliliit na gamit ko roon. Doon nga napansin na nila na madalas na ako doon na natutulog. Kaya nagtanong na rin sila. Naging honest naman kami sa pagsagot. Ang sinabi ang plano naming mag-live-in na. Natuwa sila at hindi man lang nakitaan na nabigla sila. Mukhang inaasahan na nila na magsasama kami ng nanay nila. Naiyak pa nga ako dahil sinabi nilang masaya sila na doon na ako titira. Dahil meron nang magbabantay sa kanilang mag-iina. Yun naman talaga ang bala ko. Ang bantayan at protektahan silang mag-iina. Papadudot. Sigurado ka bang nakuha mo na lahat ng gamit mo? Wala nang naiwan dun sa dati mong apartment? Yung kalendaryo na lang, pero hayaan mo na. Patapos na rin naman ang taon. Regalo ko na lang yung sa landlady ko. Baka ma-miss ka ng landlady mo. Wala na siyang inaabutan ng sabaw ng tinola tuwing Sabado. Sabi ko naman sa kanya, ipa-deliver na lang niya kapag may sobra siya. Umuo naman. Kaya tuwing Sabado, may sabaw tayo. Pagandaan nyo ng mga bata. Puro ka talaga kalokohan. Tulungan mo na lang ako mamaya sa pagpapalit ng kubrekama natin, ha? Maglalaba rin pala tayo bukas. Wala manunod kami ng sini ng mga bata bukas. Ay, bakit di ko alam yan? Bakit hindi ako kasama? May sarili kayong GC, no? Tapos hindi ako kasali. Sa atin lang to Pero kasi KJ ka raw kasama, kaya ako lang in-invite sa sine. Ah, ganun, no? Uy, ano ba? Sige, akala mo. Kilikilis Wala ka yung ng ibang hangin TV. kakatawa ngayon. Alam mo, kinakainaan ko eh. Ayun! Jem, Henry? Ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Masama bang dumalaw sa mag-iina ko? Hindi naman. Kaya lang sana nagpasabi ka. Rodel, siya pala si Henry. Tatay ng mga anak ko.
Henry si Rodel. Boyfriend ko. Finally, nagkakilala na rin tayo. Lagi kang nakukwento ng mga anak ko. Sana naman maganda ang kwento nila tungkol sa akin. Maayos ka naman daw, sabi nila. Gusto ko lang makita kung totoo. Bakit ka ba nandito, Henry? Wala naman dito yung mga bata Nag-sleepover sila sa bahay ng lola nila. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Sinadya ko talagang pumunta rito para makilala ko tong bagong boyfriend mo. Curious lang ako. Sa susunod, magsabi ka kung dadaan ka Hindi yung nang bibigla ka. Bakit kailangang magsabi pa ako? Bakit kailangan ko magpaalam pag dadalaw ako? Ako ang bumili ng bahay na to. Bahay na binigay mo na sa amin ng mga anak mo mula nung iniwan mo kami. Mukhang hanggang ngayon, hindi mo pa ako napapatawad sa pag-iwan ko sa inyo Ginawa mo pa talagang biro yon? Lagot, Rodel. Mukhang hindi pa nakaka-move on ang ex-missus ko sa akin. Baka mabilis lang tong maagaw pabalik. Naka-move on na ako sa'yo dati pa. Huwag kang ang feeling. Kung wala kang ibang magandang sasabihin, mas mabuti pa umalis ka na lang. Sa susunod ka na dumalaw kapag nandito yung mga bata. Kapag wala sila rito, hindi ka welcome. Pero... Alam ko na yung sasabihin mo. Ipapamukha mo na ikaw ang bumili ng bahay na to. Pero ikaw din ang nagdesisyon na umalis dito. Kaya gets mo na rin naman siguro ang punto ko, no? Jem, sa tingin ko ayos lang naman kung padaan-daan dito si Henry. Hindi okay yon. Nakatira ka na rito sa bahay at kailangan niyang irespeto rin yon. Hanep, ako ang magpapakita ng respeto sa boyfriend mo na tumira sa bahay na binili ko. Pero sige, bilang nanay ng mga anak ko, pagbibigyan ko ang gusto mo. Rodel, hindi pa to ang huli nating pagkikita. Hindi ko alam kung napansin ni Jem pero ang talim ng tingin sa akin ni Henry nang magpaalam ito para umalis. Nakaramdam na ako ng kaba una pa lang na tumapak siya sa bahay. Hindi pa man din siya nagsasalita pero parang narinig kong hindi niya ako gusto. Parang sinukat niya ang pagkatao ko sa pagtitig niya sa akin. Lalo na nung tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi ako nakagalaw noon, nahirapan nga rin akong sumagot lalo't nagkainitan na silang dalawa ni Jem. Mukhang hindi pa rin settled ang issue nilang dalawa. Naiintindihan ko naman hindi madaling maiwan lalo't gusto ng isa ang buo ang pamilya. Pagkalis nga ni Henry, naglakas na ako ng loob na itanong kay Jem ang kabuuan ng kanilang relasyon. Doon ko na nalaman ang katotohanan. Hindi kasi ako nag-usisa masyado noon. Pero alam kong kailangan ko na yung gawin lalo't parte na rin ako ng buhay nila. Iniwan ng walang dahilan ni Henry si Jem. Pero bago pa man niya iwan si Jem ay nakaramdam na raw si Jem ng panlalamig at pag-iwas mula kay Henry. Sinubukang imbestigahan ni Jem kung bakit ganon si Henry sa kanya. Inakala niyang meron itong iba. Pero wala naman. Nabubuksan pa ron ni Jem ang lahat ng social media accounts ni Henry at nakakausap din ang mga katrabaho at kaibigan nito. Pero walang nahagilap si Jem. Hanggang isang araw pag uwi ni Henry, kinausap nito si Jem para maghiwalay na sila. Hindi na pinaglaban pa ni Jem kahit gusto niyang maliwanagan kung bakit isang araw ay ayaw na lang ni Henry. Sa pagdaan ng mga buwan at taon, inobserbahan ni Jem si Henry para malaman sa huling pagkakataon kung bakit ito nang iwan. Kung meron ba talagang ibang babae. Pero wala. Hanggang ngayon ay single si Henry. Hanggang ngayon, hindi alam ni Jem kung bakit siya nito iniwanan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nung sinabi ni Jem na naka-move on na ito kay Henry, pinaniwalaan ko yon. Ramdam ko naman na mahal niya ako at sa akin na siya nagpaplano ng buhay niya. Sa akin na siya nakakaramdam ng selos. Bilang isang lalaking very sensitive pagdating sa pangangailangan at emosyon ng isang babae, masasabi kong naibibigay ko ang lahat sa kanya at nararamdaman kong sapat na yon para kay Jem. At lalo ko pang ginagalingan araw-araw para ipakita sa kanya na karapat dapat ako sa kanya at sa mga anak niya.
Sa mga anak niyang napamahal na rin ako kahit sa maiksing panahon pa lamang ng pagkakakilala sa kanila. Kay Henry naman ay sinusubukan ko pa rin siyang kilalanin at tansyahin at madalas na itong nagpupunta sa bahay. Tinutuon naman niya ang pangako kay Jem na magsasabi ito bago pumunta sa bahay. Hindi na siya nang bibigla at saka dumadalaw lamang ito sa bahay kapag ando ng mga bata. Nakakatuwang ang makita si Henry na nakakabanding ang mga anak niya. Bigla ko naalala ang tatay ko. Hindi ko kasi na-experience ang ganon. Kung masaya ako na merong mga katulad ni Henry na kayang maging present sa mga anak niya. At pangako ko balang araw kapag nabiyayaan kami ni Jem na mga anak ay magiging present din ako. At sisiguraduhin kong maibibigay ko lahat ng kailangan nila hanggang makayanan na nilang bumukod sa amin. Isang gabi maulan, nakaharap namin muli si Henry. Hindi pa ito makauwi kaagad dahil wala itong mabook na sasakyan. Kaya nakausap pa namin siya sa kusina habang nagkakape, Papa Dudut. Tatlong oras nang tuloy-tuloy ang ulan ha. Hihinto pa kaya to? Kung bakit naman kasi ngayon mo pa naisip na hindi dalhin yung sasakyan mo? Eh di sana nakauwi ka na kanina pa. Talagang gusto mo na akong umalis, no? Eh kasi napupuyat kami ni Rodel kakahintay na makaalis ka. Pasensya ka na, Rodel, kung napupuyat ka ha. Mukhang mahina ka pala sa puyatan. Bakit ganyan ang tawa mo? Parang tawa ng babae. Pati tawa ng boyfriend ko, pupunahin mo? Sumugod ka na kaya sa ulan para makaalis ka na rito. Kung ano-ano na lang napapansin mo eh. Aba, masama bang tanungin kung bakit ganun ang tawa niya? Eh sa nabigla ako. Hindi naman ako sanay sa lalaking may tawang pambabae. Hindi ka ba talaga titigil? Tama naman si Henry, Jem. Taong babae talaga ako. Yun na rin madalas sinasabi ng mga kaklase ko noon. Oh, kita mo na. Rodel, pigilan mo yan sa susunod. Kasi baka mapagkamalan nilang bakla ang magiging stepfather ng mga anak ko. Napipigilan ko naman minsan. Pasensya na ha. Ganito lang talagang tawa ko kapag masyado ako na-excite. Munti ka na akong magduda sa'yo eh. Parang ikaw ang magiging ilaw ng tahanan imbis na si Jem. Siguro naman kaya mo na sugurin tong ulan, no? Lakarin mo na ngayon. Umalis ka na. Oo, pwede namang dito ka na lang din matulog, Henry. Kasya ka naman sa sofa. Bukas ka na lang na umaga umalis. Delikado na rin kasi sa daan. Rodel! Salamat sa offer, Rodel. Pero si Jem pa rin ang masusunod. Uuwi pa rin ako. Baka bangungutin lang ako rito dahil sa sama ng loob nitong ex-misis ko sa akin. Ikaw ang bahala. Ay, Rodel, baka pwede ikaw na lang magsundo sa mga bata bukas pagkatapos nila sa klase. Bigla ko naalala, kailangan ko palang samahan si nanay sa check-up niya. Bukas na pala yun ng hapon. Sige, walang problema. Libre ko na lang din sila na ice cream bukas bago kami dumiretso dito sa bahay. Matutuwa mo ngayon. Ice cream? Anong akala mo sa mga anak ko? Dalaginding? Wala naman sa kasarian ng pagkain ng ice cream. Nung bata pa lang ako, yun ang paborito kong kainin pag-uwian. Nakakawala ng pagod yun dahil doon sa tamis at gatas. Kaya naman pala ang lamya mo. Naiintindihan ko na. Wala ka bang tatay? Henry, sobra ka na ha? Below the belt na yung mga sinasabi mo. Nagtatanong lang ako. Ano bang masama kung alamin ko kung mayroong nagpalaking tatay dito kay Rodel? Wala. Wala akong nakilalang tatay. Pero maayos naman akong pinalaki ng nanay ko. Tama yon. Ang nanay niya na nagturo sa kanya kung paano tumrato ng tama ng kapwa. Lalo na sa mga magagaspangan dilang katulad mo. Papadudot nagpatuloy sa pagtatalo sina Jem at Henry. Samantalang ako ay hindi ko alam ang gagawin. Ni hindi ako makatingin isa man sa kanila lalo na kay Henry. Tama naman siya. Malamya ako at hindi ko nakilala ang tatay ko. Walang nagturo sa akin kung paanong maging matikas, maskulado at matatag. Pero mabait ako at mapagmahal. Nakuha ko yon sa nanay ko at kalmado at nurturing din ang aking ina.
Very expressive at gentle. Lahat ng mga yon ay nagustuhan sa akin ni Jem na mga namana ko sa nanay ko. Kaya nga mabilis ko siyang napaibig. Yun nga rin daw ang nagustuhan niya, lalo para sa mga anak niya. Pero pagdating kay Henry, kulang yon. Mali yon. Hindi ko naman may paliwanag kay Henry na hindi ko kayang abutin ang mga ine-expect nito para sa akin. Gusto ko lang maging ako. Baka naman pwede na yon. Pinagdasal ko na matapos na ang pag-ulan. Hindi ko na rin kaya pa ang makaharap si Henry. Mas lalo lang akong nanliliit sa tuwing nakikita ko siya. Lagi akong takot, laging nanginginig kapag naririnig ko ang boses niya. Sa totoo lang ay bihira ang mga kaibigan kong lalaki na very masculine, tulad ni Henry. Karamihan, mga babae ang nakakasalamuha ko. Sa kanila kasi ako nakakakuha ng pag-unawa at mas naiintindihan ko sila. Hindi ako na-intimidate sa kanila. Kaya bagong experience talaga itong kay Henry para sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako matatakot sa kanya at lagi naman akong pinagtatanggol ni Jem sa kanya. Kaya lang minsan ay nakakahiya na lalo't hindi naman daw yon ginagawa ng babae. Dapat ako ang nagpoprotekta sa kanya tulad ng pinangako ko. Pero bakit baliktad ang mga nangyayari, Papa Dudut? Kakainis talaga yung Henry na yan. Awat na po. Nakaalis naman na siya. Kumalma ka na. Paano kung kakalma, Aber? Nakita mo naman kung paano kanya dautin kanina. Ayos lang yun. Kaya kumalma ka na sabi. Hindi ayos yun, Rodel. Binabastos ka na niya sa harapan ko eh. Hindi mo ba nahahalata? Gusto lang niya ako makilala. Huwag natin masamain yun. Hindi dapat ganun ang paraan. Masyado siyang mayabang. Kala mo kung sinong mabuting tao. Hayaan mo na nga. Ako nga hindi naman masyadong naapektuhan. Bakit ka ba ganyan? Bakit masyado kang mabait? Nakakainis ka na ah. Pinipili ko lang talaga ang laban ko. Kung nakipagsabayan ako kay Henry kanina, baka mas lalong magkagulo. Saka baka mamaya, hindi na yung dumalaw dito sa bahay. Kawawa naman yung mga bata. Kainis ka. Bakit? Bakit ba masyado kang mabait? Nakakainis. Hindi naman sa bait yun. Sinusubukan ko lang intindihin yung side ni Henry. Buti ka pa sinusubukan mo siyang intindihin. Eh siya, wala. Ang talim ng dila. Hindi man lang naisip kung nakakasakit na ba siya sa mga pinagsasasabi niya. Buti pa camera apps may filter. Yung bunganga niya, wala. Magkakaiba naman kasi ang mga tao. Baka talagang ganun lang siya. Pero mukha naman siya mabuting ama. Pero mabuting asawa? Hindi ba siya naging mabuting asawa sa'yo? Hindi. Hindi niya nabigay yung mga kailangan ko. Ni minsan hindi niya ako sinabihan na maganda ako o kaya mahal na mahal niya ako. Walang lambing. Ni minsan hindi niya ako pinost sa Facebook niya. Ni hawakan yung kamay ko kapag naglalakad kami o nasa date ayaw niyang gawin. Nahihiya raw siya dahil maraming nakatingin. Ang cold niya sa akin palagi. Pag nandyan yung mga kaibigan niya halos hindi niya ako pansinin. Sinabi mo ba yan sa kanya? Lagi nga naming napag-aawayan. Bakit daw hindi ako makontento na good provider and good protector siya sa aming mag-iina? Hindi niya maintindihan na bilang babae, gusto ko rin na nilalambing. Gusto ko rin na nasasabihan na maganda ako at mahal na mahal ako. Hindi ko kailangan ng lalaking laging maskulado at matapang. Words of affirmation and physical touch ang love languages ko. Yun naman ang sinasabi ko pero hindi siya nakikinig. Siya pa rin dapat ang masusunod kung paano ako mahalin. Tama ba yun? Ay, kaya siguro laking ginhawa na rin na iniwan niya ako. Kasi alam ko na hindi ko siya kayang iwan nun kahit na alam kong hindi ako masaya sa kanya. Sana naman makamove on ka na sa kanya ha. Ayoko maging rebound. Hindi ka rebound. Mahal na mahal kita. Kasi ikaw, nakikinig ka sa akin. Alam mo kung paano ko gustong mahalin. Ang lambing mo, ang gentle mo sa akin. Walang araw na hindi mo pinaramdam sa akin kung gaano ako kaganda at kung gaano ka kaswerte sa akin. Swerte naman talaga ako sa'yo. Hanggang ngayon nagtataka pa rin ako kung bakit ako pinili mo. Yan nga ang baguhin mo sa sarili mo, Rodel. Taasan mo naman ang tingin mo sa sarili mo.
Kaya ka binubuli ni Henry madalas kasi alam niyang kayang-kaya kanyang tiklupin. Sa totoo naman. Pero yung tawa mo ha, panatilihin mo yan. Huwag mong baguhin. Masaya akong naririnig yan. Huwag kang maniniwala kay Henry. Masarap sa tenga yung tawa na yan. Para akong nanlambot sa mga sinabi ni Jem, Papa Dudut. Akala ko ay wala na akong ginagawang tama. Pero meron pa rin pala. Sinabi niya yon sa akin at pinaramdam niyang ayos lang na maging ako. Mas lalo ko tuloy siyang minahal dahil doon. Niyakap ko siya at nagpasalamat. Pinangako na araw-araw walang palya. Sasabihin ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Araw-araw may lambing, araw-araw siyang maganda para sa akin. Hindi ko ikakahiya na hawakan ang mga kamay niya at halikan siya sa harapan ng maraming tao. Kung yon ang paraan para maramdaman niyang minamahal siya. Yon ang tama para sa kanya at hindi ko yon ipagkakait sa kanya. Napakaswerte ko na simpleng babae lamang si Jem, madaling pasayahin at madaling makontento sa mga simpleng bagay. Kaya nga minsan hindi ako pwedeng sisihin kung naiisip ko kung karapat-dapat ba ako sa pagmamahal niya. Niyakap ko siya ng mahigpit nang maramdaman kong nag-uumapaw na naman ang ligaya sa puso ko at humahalo yon sa insecurity ko. Pero nang tumitig ako sa mga mata niya, nawala ang insecurities ko. Puro na lamang pag-ibig. Mahal na mahal ko si Jem. Sila na mga bata. Aayusin ko kung paano maging tamang lalaki para sa kanila. Hindi man ako nauna sa buhay nila pero sisiguraduhin kong hindi ako ang mag-aabandona sa kanila. Malamyaman ako sa paningin ng padre de pamilya nila pero papatunayan kong hindi ako basta-basta magigiba kahit ano pa ang tingin ng iba. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod sa pagdaan ng mga araw, pinatunayan ko kina Jem at sa mga bata na karapat-dapat ako sa kanila. Nakita ko kung paanong nag-bloom si Jem sa piling ko at kung paanong naging magalang at mabuti ang mga bata. Totoo nga ang sinasabi nila, ang tao tulad ng halaman kapag binahal at nadiligan ng tama ay uusbong at titibay ito. Ganon ang nangyari sa pamilya ko. Oo, sariling pamilya ko na ang tingin ko kina Jem at sa mga bata. Kung pwede lang natawagin akong papa o tatay ng mga bata ay gugustuhin ko. Kaya lang syempre bilang respeto kay Henry, dapat isa lang akong stepfather. Tito o kuya lang dapat ang itawag sa akin. Hindi na pwedeng lumagpas pa sa tatay o papa. Kontento naman ako doon kasi kahit hindi nila ako tinatawag na papa o tatay, pero pinaparamdam nila sa akin na parang ama nila ako. Sa akin sila nagsasabi ng mga nararamdaman nila. Komportable silang nagsishare sa akin ng mga sekretong hindi nila magawang sabihin isa man kina Jem at Henry. At sa part ko ay nakaka-proud yun ha. Kasi ang sarap sa pakiramdam na pinagkakatiwalaan ka ng mga bata. Yung feeling nila sa safe sila sa akin. Yun naman ang gusto kong iparamdam sa kanila palagi. Ang maramdaman nilang safe sila habang kasama ko. Ayos na sana ang lahat. Maganda ang dynamics namin sa bahay pero biglang nagbago ang lahat or nagbabago ang lahat kapag dumarating o biglang sumusulpot si Henry nang walang pasabi. Hindi nito sinusunod ang pinangako nito kay Jem na magsasabi muna bago dumalaw. At ginagawa niyang madalas kapag wala sina Jem at mga bata sa bahay. Mukhang ako talaga ang pinupuntirya niyang dalawin. Papa Dudut. Oh, Henry, napadalaw ka. Wala sina Jem ah. Wala rin ang mga bata. Hindi ka ba nasabihan? Nasabihan naman.
Alam kong nasa bahay sila ng lola nila. Ang ganda ng apron mo ah. Bulaklakin. Salamat. Regalo to sa akin ni Jem nung mansari namin. May kailangan ka ba kaya ka nandito? Parang, Gusto mo ba ng hot chocolate? Brownies. Meron ako mga binake na pastries. Nasa ref. Dapat baon ng mga bata yun bukas eh. Pero pwede ka naman tumikim kahit isa. hot chocolate? Brownies? Sa akin? Rodel naman. Yun lang kasi yung nagawa ko eh. Hindi pa ako nakakapag-grocery. Bukas pa. Ikaw din ang nag-grocery? Oo. Para hindi na mahirapan si Jem. Ako rin ang nagluluto para sa amin ng mga bata. Hindi ko alam na ikaw na pala nagsusot ng saya sa bahay na to. Nako, moderno naman na ang mundo. Wala nang kaso kung lalaki ang magluluto o mamalengke. Huwag mong sabihin si Jem ang provider dito sa bahay. Masasapak na talaga kita. Ni minsan, hindi siya gumastos sa mga bayarin dito sa bahay nung kami pang dalawa. Hindi Ako pa rin naman. Nag-aabot lang ng konti si Jem para sa ibang kailangan. Dapat nga, wala na siyang sinasalong gastusin dito sa bahay. Dapat ikaw na ang gumagawa nun. Ikaw ang lalaki. Ikaw ang mag-provide. Si Jem naman ang nag-i-insist na gawin yun eh. Kung ako lang masusunod, ayoko rin naman sana mag-abot pa siya. Pero nagagalit siya kapag hindi ko tinatanggap yung inaabot niya eh. Kasi masyado kang malamya. Kung magpapaka-alpha ka sa kanya, hindi yan mag-aabot sa'yo ng pera. E-enjoy na lang niya ang buhay prinsesa dito sa bahay. Hindi nga lang siya buhay prinsesa dito eh. Buhay reyna din. Kailan pa nag-ambag ng pera ang prinsesa sa bahay? Kakabasa mo yan ng fairy tale. At ikaw, Rodel, ha? Wag na wag mong susubukang basahan ng mga fairy tale ang mga anak kong lalaki. Tatamaan ka talaga sa akin. Walang ganun. Kahit itanong mo pa sa kanila. Puro nga horror ang pinapanood namin eh. Nakukwento ba nila? Medyo nakakatakot talaga na pelikula yung pinipili ko. At proud ka ron. Samantalang binida sa akin ng mga anak ko na mas malakas ka pa raw tumili kaysa sa nanay nila. Biruan lang namin yung tili na yun. Para ma-excite sila sa pinapanood namin. Hindi ko na alam kung paano ka kakausapin. Hindi kita maintindihan. Henry, huwag mo sana mamasamain ha, pero ayos naman ang mga anak mo sa akin eh. Huwag ka na mag-alala sa kanila. Kasi masaya naman sila kapag kasama ako. Napoprotektahan ko naman sila kahit papano. Napoprotektahan? Ang lamya mo nga eh. Paano mo sila mapoprotektahan kung nagsusuot ka ng bulaklaki na apron at gumagawa pa ng brownies at hot chocolate? Hindi naman basihan ang pagbe-bake ng brownies para maprotektahan mo ang pamilya mo. At para sabihin ko sa'yo, masarap ako magtimpla ng hot chocolate. Subukan mo muna kasi. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Sorry kung tingin mo kulang ako. Pero sabi naman ni Jem, ayos lang yung mga ginagawa ko para sa kanila mag-ina. Hindi naman siya nagre-reklamo. Sa ngayon, ayos lang sa kanya. Sa ngayon, hindi pa siya magre-reklamo. Pero kilala ko si Jem. Pag tumagal kayo, isusumbat na niya sa'yo lahat ng mga napapansin niya. Pustahan tayo. Iyang pagiging malamya mo, ipapamukha niya sa'yo balang araw yan kapag natauhan na siya. Lalo na kapag nakita niyang hindi ka karapat-dapat na maging haligi ng tahanan dahil hindi mo sila kayang protektahan. Sana naman hindi ka manghusga kaagad. Kung ayaw mong husgahan kita, huwag kang magpakita ng mga bagay na kahusga-husga. Hindi na ako nakaimik noon at hindi ko nga rin siya natignan ng maayos. Nakatingin lamang ako sa may sahig. Kunwari ay may napansin akong dumi sa suot kong tsinelas. Maya-maya pa'y biglang hinila ni Henry ang suot kong bulaklaking apron. Nagulat ako. Hindi ako kaagad nakareact. Bigla niyang binato sa mukha ko yon at saka mabilis na tumalikod para umalis na. Naiyak na lamang ako sa pangdadaot niya sa akin. Napahiya ako sa ginawa niya. Sa unang beses, nasaling ang pride ko bilang isang lalaki. Lalo na sa pagtapon ng apron sa mukha ko. Bakit ganon siya kung umasta? Ano bang mali sa pagiging malamya? Kahit malamya ako ay hindi naman ako bakla. Alam ko sa sarili ko na lalaking lalaki ako at masyado lang sigurong feminine. Madalas yun nga ang nagpapahamak sa akin. Lalo na noong nag-aaral pa lamang ako. Pero hindi ko yon binago, Papa Dudut. Masaya naman ako sa pagiging feminine ko.
Wala naman akong nasasaktang ibang tao at saka minahal ngayon ni Jem sa akin. Masaya rin ako sa nakasanayan ko. Bakit si Henry patong nagagalit, hindi ko naman siya palaging nakakasama sa bahay. Hindi ko naman siya nasasagasaan sa pagiging malamya ko. Ilang beses siyang pabalik-balik sa bahay para namang sindakin ako palagi. Pasalamat na lamang siya at mahaba ang pasensya ko. Kaya hindi ko siya pinapatulan. Gusto niya talaga akong i-trigger. Mula noon ay mas napapadalas na ang pagdalaw niya sa bahay kapag wala ang mag-iina niya. Mas napadalas na rin ang pangiinsulto niya sa akin, Papa Dudut. Rodel, Wala sina Jem at mga bata dito. paulit-ulit ka na lang sa linya mong yan. Alam ko namang wala sila rito kapag dumadalaw ako. Hindi ako tanga. Pinapaalala ko lang ang usapan nyo ni Jem na dadalaw ka lang dito kapag nandito ang mga bata. Bakit? Isusumbong mo ba ako sa ex-misis ko? Hindi kita isusumbong sa girlfriend ko, huwag ka mag-alala. Ah, ganun ba? Akala ko kasi nakuha mo rin ang ugali ng ibang babae na tsismosa. Umalis ka na lang Henry kung wala ka namang ibang sasabing importante. Magpaplansya pa ako ng uniform ng mga bata. Akala ko naman tigasin na. Taga-plansya ka na rin? Talaga ba? Bukas, ano na ang gagawin mo? Taga-manicure ni Jem? Marami nang ginagawa si Jem lalo't nagkasakit ang nanay niya. Kailangan ko siyang tulungan sa mga gawaing bahay. Kailangan mo siyang tulungan o talagang na-enjoy mo lang ang mga gawaing babae? Masama ba kung oo? Wala ka na talagang pag-asa. Tapatin mo nga ako Henry. Nako, pati pagtatalak ng babae, kuwang-kuwa mo na rin. Wala na talaga to. Wala na. Alam mo kung ano pang nakuha ko sa mga babae? Yung galing nilang bumasa ng isang tao. Oh, anong gusto mong puntuin dyan? Na kaya ka nagiging dominante sa akin para iparamdam na hindi ako bagay sa bahay na to. Na ikaw lang dapat ang kilalanin na leader. Hindi ka naman talaga bagay sa bahay na to. Tama ka. Dahil gusto mo, ikaw pa rin ang haligi ng tahanan. Hindi matanggap ng pride mo na may bagong lalaki na dito. Pakiramdam mo, threat ako sa'yo. Threat? Sige, ano pa ang iniisip mo? Papakinggan kita. Na kaya ka ganyan kagaspang sa akin dahil hanggang ngayon, mahal mo pa rin si Jem. At gusto mong bumalik sa kanya. Kasi nagsisisi ka dahil meron na siyang pinalit sa'yo na nagpapasaya sa kanya ngayon. Sorry ka na lang Henry, pero ako na ang mahal niya. Ang hirap kontrahin ng mga sinasabi ko kasi totoo lahat, no? Hindi ko naman itatanggi na mahal ko pa rin si Jem. Pero hindi ko na siya gustong bumalik sa buhay ko. Huwag kang mag-alala. Pinapaubaya ko na ang mag-iina ko sa'yo, di ba? Pinapaubaya? Parang hindi naman. Bantay sarado ka nga palagi. Hindi ako makagalaw ng maayos kasi bawat gawin ko, pinamumukha mong laging mali ako. Ay, pati emosyon ng babae nakuha mo. Wala ka ba kahit katiting na pagkalalaki man lang? Bakit ba ganito ka sa akin? Dahil kailangan na mag-iina ko ng poprotekta sa kanila. Pinoprotektahan ko naman sila sa paraang alam ko. Hindi yan sapat. Di ikaw na lang gumawa. Tutal, ikaw lang naman may alam ko paano sila poprotektahan. Di sige, ikaw na. Sige lang, ikaw na. Kailangan kita para protektahan sila. Hindi kita maintindihan. Diretsahin mo na lang ako. Para ka rin babae. Puro putak. Hindi mo madiretso kung ano gusto sabihin. Oh, Henry, ayos ka lang? Sorry kung may nasabi akong hindi maganda. Hindi ko yung sinasadya. Rodel, may tahaning na ang buhay ko. Ano sabi mo? Kaya kailangan kitang maging matatag para makayanan mong maging haligi nila. Dahil hindi ko na alam kung hanggang kailan ko yun magagawa para sa kanila. Teka, alam ba to ni Jem? Hindi pa. Halika, sabihin natin. Sasamahan kita. Kailangan niya tumalaman. Hindi pwede. Hindi. Rodel, iniwan ko siya nung nalaman kong may maluba na akong sakit. At pinangako ko sa sarili ko na hindi niya yun malalaman. Kaya hindi mo yun sasabihin. Karapatan niyang malaman yun. At karapatan ko ring maging matatag
at malakas para sa kanila. Ako ang haligi. Hindi ako pwedeng makitaan ng kahinaan. Kaya bago pa ako tuluyang manghina, kailangan ko nang makalayo sa kanila. At higit sa lahat, kailangan ko matulungan ang bagong magiging haligi nila. Ikaw yun, Rodel. Konti na lang ang panahon na natitira sa akin. Kailangan kong makita na mapoprotektahan mo ang pamilya ko. Hindi ako matatahimik kung hindi mo yun magagawa at magpapabaya lang ako. Yun ang unang beses na nakita ko ang kahinaan ni Henry. Isang kahinaan na hindi ko pwedeng gamitin laban sa kanya. Kung ibang tao lang siguro ako ay baka ginamit ko na yon para makaganti sa lahat ng ginawa niyang pangdadaot sa akin. Pero naiintindihan ko siya. Hindi biro ang pinagdadaanan niya. Gusto lamang niyang may matibay na humalili sa kanya bilang haligi ng tahanan. Hindi man ako nagkaroon ng chance na makilala ang tatay ko pero hindi yon kakulangan sa parte ko para maunawaan ang pinagdadaanan ni Henry. Isa siyang ama, isang asawa. Wala naman siyang ibang hangad kundi ang maging matibay na sandigan ng kanyang pamilya. Kahit siya mismo ang nahihirapan. Kahit wala siyang ibang mapagsabihan. Ama siya. Isang mabuting haligi ng tahanan. Tumaas lalo ang respeto ko sa kanya noong hinayaan niya ang sarili niyang umamin sa kahinaan niya. Ang kanyang pamilya sina Jem at ang mga bata. Gusto ko talagang sabihin kay Jem ang nangyayari kay Henry pero nagbitiw na ako ng pangako kay Henry na mananatiling sekreto ang tungkol sa sakit niya. Saka na lang daw pwedeng malaman ng kanyang mag-iina ang kalagayan niya kapag nasa loob na siya ng kabaong at hindi na niya makikita kung paano sila magluksa at maging mahina dahil sa pagkawala niya. Hindi raw kasi niya kayang makita na madurog ang mga anak niya kapag nalaman nilang may taning na ang buhay ng ama nila. Baka mas lalo lang daw siyang manghina at mawala ng respeto sa sarili niya bilang isang ama dahil hindi niya magawang i-shield ang mga anak niya sa ganong pagsubok. Hindi ako sumang-ayon sa kanya roon pero ano bang magagawa ko kung mas nananaig ang pride niya bilang isang lalaki? Ano ba ang dapat kong gawin sa sitwasyon ko? Sana'y matulungan ninyo ako at kung sakali lang ay baka may tips din kayo kung paano maging haligi ng tahanan tulad ng gustong mangyari ni Henry sa akin. Gusto ko siyang pagbigyan sa kahilingan niya pero hindi ko alam kung paano yon sisimulan. Maraming salamat po. Ako ang inyong kapuso at kabarangay forever, Rodel. Ang tindi ng barangay love stories na to Hindi mo aakalaing talaga, literal na plot twist ang ending. Eh ikaw, anong akala mong ending sana? I-share mo na yan sa aming comment section.